Guys, lalabas tayo ngayon sa kuberta. Mamasyal tayo doon. Magtutor tayo guys. Tingnan natin yung trabaho ng ating mga Marines doon sa labas. So guys, dito na tayo sa labas. Yan. Dito tayo ngayon guys sa starboard side na part ng barko. So ngayon guys, iikot tayo sa kuberta. Ipapakita ko sa inyo guys yung kabuuan ng barko natin. Ngayon guys, iikot tayo. Ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng ating barko. So yun na guys, iikot tayo sa barko. So ngayon guys, ang tropa nagme-maintenance dito sa underneath ng hatch cover. Ayan. So dito sa lugar na ito guys, medyo malamig kasi nandito tayo sa Australia. So ito na yung completion ng mga tropa guys, no? Ayan, ayan guys, no? Dito sila nagtatrabaho sa ilalim ng hatch cover. So ito yung hatch cover. Ayan. Ayan guys, no? So iikot tayo guys hanggang doon sa proa, no? Ayan. Ayan guys, itutur ko kayo dito. Actually itong barko natin guys, the same sa sinakyan ko noon, capesize, 9 holds. Yan, medyo mahaba-haba itong lakarin. So dito ako nag-exercise guys, no? Pagkahapon. Tapos na? Yo, sir. Finishing na, sir. Ha? Finishing na. Ayan. Oh. Ay muna sa ano natin. Hello. Hello. Ayan, ito yung tropa natin guys. National Seafarers Day. Ayan. Si Perez Day, nagtatrabaho kayo. So, yun guys, isang katropa natin. So, siya ngayon yung tumitira dito sa isang hatch cover, no? Dito sa underneath ng hatch cover. Yan. So, yung nakabukas ngayon guys na bodega, 4, no? So, lahat ng Marines na tagadik, ito yung trabaho nila guys kasi kailangan matapos nila ito bago tayo didikit doon sa perto, no? Kasi pag nakarga na ito guys, hindi na pwedeng buksan at naka ano na ito guys, no? Naka sealed na or hindi na siya pwede habang natakbo guys. Very risky, no? Pagka nagbukas tayo ng bodega. So dito tayo ngayon guys sa Anchorage area. So this is the opportunity na makapag-maintenance yung tagadik. Yan. Medyo malakas ang hangin ngayon guys. At ngayon pasalubong yung hangin. Papunta tayo dito sa proa. So akyat tayo sa proa mamaya para makita natin yung kabuuan ng barko. Pag nandito tayo sa proa, tingnan natin yung barko doon sa likod, sa part ng barko. Malapit na tayo sa proa guys. Akyat tayo mamaya doon para makita natin yung kabuuan ng barko pag dito tayo sa forward part. Yan na yung proa guys, no? Akyat tayo dyan, then bababa tayo dun sa kabila.
ito yung mga machineries dito sa forward part, no? Windlass, mooring winch. Yan. Ito tayo dito, guys. Yan, guys, maraming barko sa mga kapitbahay natin. Yan. Yan, itong windlass. Ito, dalawang mooring winch sa starboard side. And then dito, dalawang mooring winch and also windlass. Tingnan natin sa baba, guys, no? Tingnan natin, guys. Okay, guys, balik tayo dun sa forward. So yan ang kabuuan ng barko natin, guys. Dito na view sa forward part. Yan. Dito naman tayo dadaan sa port side, guys. Yan. Ito yung hold number 1 and then hanggang doon sa hold number 9. Yan. So bababa tayo, guys. Dito tayo ngayon. So yun, guys, dito tayo ngayon sa proa. Papakita ko sa inyo yung kabuuan. Yan. Yan. And then babalik tayo doon sa pupa, no? Para makita natin yung equipment doon sa likod ng pupa. So the same lang, guys, mayroong ano doon, mayroong mooring winch. Ang wala lang doon, guys, yung windlass, no, which is yun nag-hold ng ating angkla. Yan. So pag naikot ko ito mamaya, guys, hindi na ako magdadala ng camera kasi mag-exercise na tayo. So ito lang muna, guys, iikot tayo para makita ninyo yung kabuuan natin barko ni Chief Miloy, no, kung saan siya nakasampa. So ngayon, guys, no, pabalik na tayo sa pupa. So ang dami ng ipot ng seagull, no. Itong ipot na yun, guys, mahirap linisin yan, na dikit sa bakal. Kaya pag alis ng barko, guys, pinturahan na lang to kasi hindi na makakayang makuha to. Otherwise mayroon tayong chemicals na pangkuha. Then pag may chemicals tayo, guys, magpi-feed naman yung pintura natin. Yan, tingnan nyo, guys, yung tropa natin, no? Paspas. Bin, Separers Day, holiday. Holiday. Ayan, sir. Oh, sige. Oh. Ano lang, hi lang. Ayan, sir. Yeah. Si Ben. So ito yung trabaho ng taga-tik, guys. Pag nasa angkorahe. Hello, guys. Kumusta kayo dyan? Oh, shout out to. Shout pala sa mama ko na natutulog ngayon. Ma, I love you. Yeah. Oh, shout out kay Kuya Cesar. Okay. Tapos na, boss. Oh. Happy Seafarers Day. Seafarers Day, dapat holiday. Oh, shout out. Shout out. Shout out sa mga seafarers. Happy
Yan, boss. Yan. Happy Seafarers Day. Yan. Ayos. Ayos yan, ayos. Yan, Happy Seafarers Day. Dito, walang holiday. Ang mayroon lang dito, guys, day. Walang holiday yan. Yan. Abangan natin sa vlog yan, sir. Ha? Abangan natin yan sa vlog. Siyempre, paano na to? Kasi unlimited yung 20 GB natin eh. Yan. Balik tayo sa pupa. Ba't na hiwalay ka sa tropa, Phil? Oh, sige. Mag-hi ka na lang. Thursday, sir. Happy Seafarers Day. Sa tayo ngayon, sir. Ano to, Pacquiao? Pacquiao, sir. Sige. So, yan guys, ito yung opportunity ng taga DIG Department pag nasa Angkoray. Actually dito guys sa Australia, mahabaan yung anchorage. So, this is the best opportunity na makapag-maintenance sila. Kasi pag nasa biyahe tayo guys, no, limitado lang yung maintenance natin kasi yung biyahe nitong barko, Australia-Japan, it takes only 12 days. Yun lang kalayo yung binabiyahe namin. Kaya yung trade ng barko natin guys na sinasakyan is Australia-Japan. Yung home port ng barko natin is Japan. So dito naglo-load sa Australia. Ang loading natin guys or ang cargo natin is iron ore. So yung iron ore guys, maraming maraming classification. Mayroong fine, mayroong medyo mabato, and then mayroong weight na parang lugaw. So dito na tayo sa pupa guys, medyo maingay yung talagang maingay yung blower natin, yung vent fan natin sa engine room. So yan, maingay yan guys, sa apat na vent fan yan. Tuloy-tuloy ang takbo niyan guys, no? Even though na dito tayo sa Anchorage, tuloy-tuloy pa rin ang takbo. So ito yung tropa natin guys, engine department. Yan. May uli. No? O, cheese muna, cheese. Happy Seafarers Day. Kailang walang holiday, puro lang day. So guys, no? Nawil yung tropa. Ayan. Hindi mo sinubukan yung ko? Dong? Hindi mo sinubukan yung kawil ko? Saan, sir? Andun, sa locker. Sa locker ba? Oo. Yan. Ito guys, kasama nating oiler yan. Duty. So ito yung accommodation natin guys, no? Yan, for your information, ito yung accommodation natin. And then doon yung Prepo Life Boat. Dito sa area na yan, sa tapat natin, yan yung area ng emergency generator. So akyat tayo dito guys sa rescue boat natin, no, bago tayo babalik doon sa proa. So ito yung gangway, yan yung access point pagka may umaakyat sa barko guys, no. Ayan.
mahaba itong gagawin natin guys. Then doon sa gitna mayroon ding ladder doon. Mahaba din yun. That is intended for pilot ladder. So ito guys, yan. Ngayon siya pala guys, ipapasilip ko sa inyo yung budiga. Yung budiga natin. Titingin tayo dito sa budiga kasi kakalinis lang nila guys. So yan yung budiga ng barko guys, no? Ayan. Guys, no? Ayan ang budiga ng barko natin. So dito kakarga. Yan. So yan yung ano niya, pagitan ng kabilang budiga. So yan yung budiga natin guys. So akyat tayo guys sa ano, sa rescue boat. Yeah. Dito tayo guys, akyat tayo dito sa rescue boat. So ito yung rescue boat natin guys, no? Ayan. Yan yung rescue boat. Sa ibang barko guys, yung lifeboat natin David type. So dito guys, ang lifeboat naman natin dito is triple type. Ayan. So guys, ito yung David ng rescue boat natin. At the same time guys, ito na rin yung ginagamit para mag-launch nitong ano natin, life raft. Itong life raft natin. So yan din yung ginagamit guys pag nag-launch ito. And then pag nagbaba ng rescue boat, so ito rin yung ginagamit guys, no? So pagbababa lang namin ng rescue boat tsaka lifeboat doon sa kabila sa Japan. So sunod ito guys after 3 months na uli bago ito ibaba. So dito na tayo ngayon guys. Yan yung itsura ng barko natin. Yan. Yan yung itsura ng barko natin guys pag nandito tayo sa upper deck banda. Yan. So bababa na tayo guys, no? Balik tayo doon sa baba. Balik tayo dito sa gangway. Ikot na ulit tayo guys sa barko. Ikot na ulit tayo guys sa barko. Yan. Balik tayo doon sa proa. Yan. Dito guys sa kabila, isang buhis lang yung na-assign dito. Kasi yung ginagawa niya guys, yung naunang napinturahan ng primer, pinipinturahan niya ng finish. So yung trabaho niya para sa finish lang kasi yung primer natira na ng mga tropa.
Pags, alasing ko na, Pags. Hello, sir. Oh, Hello, guys. hindi ka makita. Makita. Hello. Ayan. Ah, Yan. good afternoon po. Good afternoon. Yeah. Yan yung trabaho ng tropa natin, guys. Pintura lang. Pintura lang, no? Pintura lang, sumasahod ng 50,000. Di ba? Yan. Yan na guys, no? Ito yung buhay natin sa barko, no? Yan. Dito guys, pag jogging ako nito, mostly iniikot ko to ng 10. It takes about 1 hour. No? 10 ikot, 1 hour. Yan. Yan, tingnan. Tingnan nyo guys yung ibon, no? So guys, balik na tayo dito sa sa proa. Sarado kasi yung busin store. Papakita ko sana sa inyo. Kailang na nakalaki yung busin store. Dito guys sa proa, mayroon namang dito, life raft, no? Ito life raft. Ang nito guys, ang purpose nito guys, just in case emergency. Ang mga tao na nandito hindi na babalik doon sa accommodation. Just in case na emergency, mag-abandon ship. Yung mga tao na nandito banda, ito na yung ginagamit niya. Ano lang ito guys, maliit lang na life raft. Yan. So ito yung purpose nito, life raft dito guys. Kasi yung mga tao na nagtatrabaho dito, pag inabutan ng emergency, hindi na babalik sa accommodation. So balik tayo guys sa balik tayo doon sa pupa, no? Sarado yung busin store. So hindi tayo makakapasok. Yan, balik tayo sa guys, pupa. Maliit lang yung accommodation natin guys, no? Ayan. Kasi sa ganitong klaseng barko guys, maliit lang talaga ang accommodation. Kasi ang importante dito pagka ganitong klaseng barko, yung kargada, no? Ayan yung pinaka-importante. Balik tayo doon sa tropa guys. Balik tayo dito sa tropa. Tingnan natin kung meron na silang nahuli. Cute. Cute, oh. Sumabit? Oh. Pag focus mo, malaki yan. Malaki yan, sir. Yan. Ikaw nakahuli daw? Oh,
sir. Dito banda sir. Ah, Sadya, ano yan, sir? Sadya ball. ito? Oo. Naloko sa silver sir. Nakakit siya sa silver. Ah, Silver okay. yung nakakit mo eh. Ngayon na sumabit lang? Hindi, kinagat talaga. Kinagat?